Mga kabady, habang nagtatambay kami sa labas ng bahay ng aking tita kasi kakatapos lang namin kumain ng tanghalian, nakita ko si tatay, no, sa labas ng gitna naghihingi ng pagkain. Kaya agad ko siyang nilapitan, mga kabady, at tinanong ko kung ano yung gusto niya. Sabi niya hingi daw siya ng pagkain kasi wala daw siyang kain, tapos malayo pa yung pinanggalingan niya. Hindi ako nagdalawang isip, mga kabady, kumuha ako sa loob ng pagkain. No, buti na lang hindi pa kami nakauwi kasi paalis na sana kami niyan sa mga oras na yan, mga kabady. Kaya yun, binigyan ko si tatay ng kanyang makakain. Kaso yung gusto niya is yung manok. Wala na yung manok, mga kabady, kasi naubos na. Kaya yan lang muna binigay ko sa kanya, yung kanin at saka yung karne at lumpia. Kaya nagpapasalamat siya, mga kabady, kasi makakain na daw siya kasi sobrang gutom na daw niya. Tapos grabe ang init din nung mga oras na yan, mga kabady, kasi tanghaling tapat yan. Kaya ang laki pasalamat niya kasi meron na siyang pagkain, no, kasi ang layo ng pinanggalingan niya, mga kabady, mula pa siya ng Kabadbaran, naglakad lang daw siya, no, para lang makahanap ng pagkain. Tapos nakita ko yung daladala niyang sungkod, mga kabady, no. Kaya merong ano si tatay, diferensya yung kanyang paa. Tinanong ko naman siya kung anong reliyon niya. Sabi niya, Iglesia ka Diyos. Sabot mo? Ano ng impirno? Ano may reliyon mo? Iglesia ka Diyos. Huwag ka rin kung kalimutan na siya. Ha? Maya mo. Kung saan ang reliyon mo? Na Iglesia ka Diyos. Iglesia. Iglesia ka Diyos. Sila Iglesia, mamalo, Iglesia ka Diyos. Di ka mo pa ano? Adlang kahula ito ka doon, hindi ko linggo. Bakakon na sila, bakakon sila. Bakakon ang nanguan ng Ilya. Kamera na to, kamera na to. Man. Tinahungkuan, pito ay bakawon. Ano eh? Sabay na eh? Tumusok drink. Kakaon ka hungkuan na dito. Ano ron? O dito rin ang radahan. Radahan, lakon niya. May kaulit. Kabadbaran. Biyo ah. Abot-abot, liti buhol. Basta sara? Hayo kami ubas, ang ano nakakwarta. Ang bait ni tatay, mga kabady, kasi yung binigay ko na pagkain sa kanya ay nakuha pa niyang i-reserve sa kanyang kasama. Kasi sabi niya, mga kabady, wala rin daw kain yung kasama niya, kaya ibibigay daw niya yung pagkain na ibinigay ko kasi hindi rin daw siya kumakain ng baboy. Grabe, no? Ang sarap isipin, kahit nahihirapan na si tatay, mga kabady, sa kakalakad at sobrang init ang panahon, nakuha pa rin niyang magbigay sa kanyang kapwa, ano, o sa kanyang kasama. Grabe, no? Merong mga taong ganyan talaga, mga kabady, no? At saka ang hirap lang isipin kasi kung iisipin natin, no, bakit ganito si tatay, saan yung kanyang mga anak, no? Pinababayaan ba siya o wala ba siyang mga asawa o anak? No, ang hirap isipin, mga kabady, kasi lalo na kung sa ating sitwasyon ganito yung magulang natin, di ba? Parang nakakalungkot at hirap isipin at sobrang kaawa, no, na makikita mo yung ganito kung siya yung tatay mo. Kaya habang nabubuhay yung ating mga pamilya o mga mahal sa buhay, mga kabady, no, bigyan natin sila ng halaga, no, habang sila ay nandito pa sa mundo. Mahalin natin sila, alagaan gaya nung pag-alaga nila sa atin mula nung tayo'y bata pa hanggang lumaki. No, bigyan natin yung lahat ng pag-aalaga, pagmamahal sa ating mga magulang. Kasi pag dumating yung punto na sila ay wala na dito sa mundo, hindi na natin may parana sa kanila yung tunay na pagmamahal at pag-aalaga. Sa punto na yan, mga kabady, ay paalis na nga si tatay. Kaya tinanong ko muna siya bago umalis kung meron ba siyang pera. At buti na lang meron tayong extra pera sa ating wallet, kaya ibinigay ko na lang sa kanya para kahit papano meron siyang pera in case of emergency, no? Kaya mahalin natin ang ating mga magulang, mga kabady, habang sila ay nandito pa sa mundo.